Good morning, tara basa tayo nating libro guys, Magandang Balita, Biblia. 0 to January 2025, nandito tayo sa ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Mga taga-Korinto, panimula. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema sa buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag ni Pablo sa Korinto. Nang panahong iyon, ang Korinto ay isang pangunahing lungsod sa Grisya at siya rin punong lungsod ng Akaya, isang lalawigang Romano. Ang naturang lungsod ay bantog sa kaunlaran sa pangangalakal at kabihasnan, ngunit kilala rin sa imoralidad na laganap roon at sa dami ng mga relihiyon na umiiral doon. Ang mga pangunahing paksang tinatalakay ng apostol ay ang pagkakampi-kampi na umiiral sa iglesia at ang pagpasok ng imoralidad sa pamumuhay ng ilang kasapi. Tinalakay din ang mga problema tungkol sa pag-aasawa at ugnayan ng lalaki at babae, mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo, at ang muling pagkabuhay. Sa sulat na ito, ipinapakita ni Pablo kung ano ang turo ng magandang balita tungkol sa mga paksang nabanggit. Tinatalakay sa Kabanata 13 ang isa sa mga pinakapopular na bahagi ng aklat na ito, ang pag-ibig bilang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Nilalaman, panimula chapter 1 verse 1 to 9, mga pagkakampi-kampi sa iglesia, chapter 1 verse 10 to chapter 4 verse 21, imoralidad at pag-aasawa, chapter 5 verse 1 to chapter 7 verse 40, mga Kristiyano at mga pagano, chapter 8 verse 1 to chapter 11 verse 1, pamumuhay at pagsamba sa iglesia, chapter 11 verse 2 to chapter 14 verse 40, ang muling pagkabuhay ni Kristo at ng mga mananampalataya, chapter 15 verse 1 to verse 58, tulong para sa mga kapatid sa Judea, chapter 16 verse 1 to 4, pangwakas, chapter 16 verse 5 to 24. So ibig sabihin hanggang chapter 16 ulit yung aklat ng Korinto guys. Okay, basa na tayo. Unang Korinto chapter 1 verse 2. Unang Korinto chapter 1 verse 1. Nadudoon na kasi ako kaagad sa kabila. Okay, basa na guys. Unang Korinto chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Verse 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Ang pagpapala mula kay Kristo. Verse 4, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay nagiging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Pagkakampi-kampi sa iglesia. Unang Korinto chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi.
maging sa isipan at maging sa layunin. Verse 11, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Verse 12, ito ang tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apolos, may iba pa ring nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Verse 13, bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa cross para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Verse 14, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Verse 15, kaya hindi ninyo masasabing kaya'y binautismuhan sa aking pangalan. Verse 16, ako nga rin pala ang nagbautismo sa pamilya ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatanda ang binautismuhan ko. Verse 17, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa cross. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Unang Korinto chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Verse 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Verse 20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahon ng ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pahintulutang siya makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan, sa halip minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Verse 22, ang mga Hudi'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng unang Korinto chapter 1 verse 23. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Verse 24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Verse 25, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Verse 26, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Verse 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Verse 28, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Unang Korinto chapter 1 verse 29, kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Verse 30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Unang Korinto chapter 1 verse 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Bukas na itong chapter 2 guys. Bye everyone, God bless.